boring naman ang Pilipino na subject na to. Nakaka-stress pa. Ang daming mga malalalim na salita. Kapitaran sa'yo, ka-Frenzy! Sumang-sawa ka na ba sa boring Filipino lesson? Huwag mag-alala. Dahil dito sa Filipino Friends, sagot na namin at ipapakita namin sa'yo na ang Pilipino ay super fun at relatable. Kaya na pang inaantay mo. Arat na! Oh, kayo na naman. May naintindihan na ba kayo? Akala nyo madali lang pag-aaral ang tayutay at iba pang mga uri nito, no? But wait, meron pa tayong huling uri ng tayutay na ating pag-uusapan, ang salantunay. Isang uri ng tayutay na nagpapahayag ng katotohanan gamit ang tila salungat o di kapanipaniwalang pahayag. Gusto nyo pa bang mas maunawaan ito? Halina't, panoorin natin ito. Nakalandan mo, buntis ka ba? Ikaw din naman, ikaw nga malabong mata eh. May personal ka, ha? Oo naman, personalan ko. Yan mo, boy. Yan mo mukha ni Bogart. Mukha na namang walang kain, napakatamlay. Oo nga eh, tignan mo. Hoy Bogart, wala ka naman makain o di ka binaunan ng magulang mo. Eh talaga kayo mga mahihirap eh, buti pa kami laging busog. Nanahimik ako rito, ha? Pag kayo'y nasar ko, baka hindi nyo kayanin. Talaga ba? Bakit naman? Bakit? Mayaman niya kayo. Hirap naman kayo sa kalagayahan. Proud niya magulang nyo sa inyo, eh. Hindi naman kayo nagsasabi ng totoo. Ikaw kasi ikaw yun eh, kasalanan yun. O, di ba? Mahirap magsabi ng katotohanan, lalo na't hindi mo tanggap. Palagi niyong tandaan, ang siyang talo sa buhay, ang siyang nagtatagumpay. Ngayon, napanood niyo na ang halimbawa ng salantunay. Ngayon, isa-isahin naman natin kung ano nga bang halimbawa ang ginamit dito. Una, ang siyang mahirap sa buhay, ang siyang nagtatagumpay. Pangalawa, ang mayaman ay hirap sa kaligayahan. Napapansin niyo ba na hindi ito tuwirang nagsasabi ng katotohanan? Bagkus, may hindi totoo sa paraan ng pagbigkas nito. Naway, miniintindihan kayo ngayong araw sa aking aral na naibahagi. Hanggang sa muli mga ka-Frenzy, paalam!